ang mga ebidensya na patunay na nagsisinungaling siya. Si Michael ang paulit-ulit na lumapit sa aking opisina. Hindi siya tinakot, hindi siya pinilit. Siya ang naghabol sa amin para magpahayag ng kanyang panig. Narito ang mga resibo. Noong December 14, 2023, he emailed my office. Sabi niya, quote, "Dati rin po akong worker ni Pastor Kiboloy. Tumiwalag dahil sa pang-aabuso at pananakit. Ngayon lang nagkaroon ng lakas ng loob dahil na rin sa takot. Baka ipapatay ako," close quote. Taliwas yan sa sinasabi niyang nakumbinsi daw siya na tumestigo para mabayaran. Because we take some time to vet emails, nung pakiramdam niya ay hindi siya pinapansin, he messaged us 2 more times. Noong December 15, 2023 at January 28, 2024. Nasaan dyan ang pinilit? Muli, siya ang una at paulit-ulit na lumapit. He freely and voluntarily offered his testimony and assistance. Pangalawa, inutusan daw si Michael na idamay at idagdag sa testimonya niya si dating Pangulong Duterte at VP Sara Duterte. Kalimutan ata ni Michael na sa pinakaunang salaysay na siya mismo ang gumawa at nagbigay sa aking opisina, andoon na ang pangalan ng mga Duterte. Sinulat niya, quote, "Minsan po nag-visit doon si former Pres Duterte at VP Sara Duterte," close quote. Siya ang nagbigay at nagsulat niyan. Again, walang pumilit. Siya ang nagkusang loob. No one paid him. No one coerced him. I cannot stress this enough. In fact, on February 7, 2024, he was the one who asked us for money. Quote, "I just want to ask if her office give a financial assistant. I want to buy a new laptop," close quote. Malinaw ang sagot namin sa kanya. Our office has a strict policy of not providing financial assistance to potential witness and witnesses. He knew that. And yet now, on video, he claims we gave him 1 million pesos. That is a lie. And he knows it. Pati sa detalye ng tinulugan, ang sinungaling niya. Wala akong kondominium na pagmamay-ari. Michael wasn't staying at one place. Inililipat siya sa iba't ibang safe house na inayos, katulong ang religious groups at civil society. Dahil na rin sa sinabi niyang banta sa kanyang buhay. Again, mga kasama, he was moved between safe houses because he was afraid that his life was in danger. This is our system of coordinating witness safety since the Duterte years. Kung may nagbayad kay Michael, di ako magtataka kung KOJC yan. Noong February 22, 2024, umamin si Michael sa aming opisina na kinukumbinsi daw siya ng mga kakilala sa KOJC para mag-recant o bumawi sa hearing. Sumbong niya, quote, "Mag-recant daw ako para mapahiya si Senrisa, especially daw yung mga nakita ko sa mga Duterte. Bibigyan daw ako ng malaking pera, itatago daw ako, at bibigyan ng magaling na abogado," close quote. Yung inaakusa nila na pagbabayad at pagtatanim ng witness, at mukhang sila ang gumagawa. So, sino talaga ang may modus? I also want to note na nag-reach out sa amin yung ilang testigo pa sa Kibuloy hearing at sinabi na handa silang patunayan
na hindi sila binayaran para tumestigo. Remember that Michael is only one of 14 witnesses na hindi nga siya ang star witness. Michael also claims that I threatened him. Yet, on June 22 and 23, 2025, just this month, just last week, Michael was the one frantically messaging my staff. Sabi niya, quote, "Help me, kinidnap ako at tinatakot ako ng kingdom. Dito ako kinulong sa Glory Mountain. Send rescue now." Close quote. We took his messages seriously. We forwarded them to the PNP in Davao for immediate action. At noong kumikilos na ang PNP, biglang lumabas ang video. Bago pa iyan, nakailang mensahe na rin si Michael na hinaharas siya ng ilang hindi kilalang individual pagkatapos ng pagdinig sa Senado. Katulad iyan ng nangyari sa Farmally hearing, kung saan dokumentado namin yung pagsumbong ng witnesses na siya ay tinakot at hinaras ng kampo ng Farmally. Yan ang totoong modus nila. So this is the real pattern here. After testifying in the Senate, witnesses are harassed and threatened, and then suddenly flipped. So let's call this what it is: witness tampering, fake news, psychological warfare. Ang mga kasinungalingan ay insulto sa pagdurusa at tapang ng mga witnesses. Tandaan natin, 14 sila. Mga witnesses na naglahad sa mga abuso ginawa sa kanila ni Kibuloy at ng KOJC. Sinungaling na nga, nang haharas pa. Michael exposed people who trusted the Senate with their stories. And these are people who were already afraid. Now they are in danger. Again, yan ang talagang kinagagalit ko. Hindi lang ito paninira. Those responsible for this video crossed a line and they will be held to account. Muli, I have consulted with my legal team, and on Wednesday, we will file a complaint with the NBI. We will work with them for a full investigation into the people who created this video and the networks amplifying it. And we're not stopping there. We are preparing criminal complaints. To those behind this, you don't scare us, but you should be scared of the truth. Because no one gets to endanger our witnesses, my staff, or harass the Senate with impunity. We will not let this slide. We will fight back. Hindi nila mapipigilan ang katotohanan. Ngayon, si Michael po now is pwede siyang biktima dito na ginagamit siya. Posibleng biktima rin si Michael, posibleng ginagamit siya. Pero kasabay ng pagdasal ko para sa kanyang kaligtasan, kung tulad ng takot niya, siya ay kikidnapin. Dahil pinagdarasal ko ang kanyang paglaya at kaligtasan, kailangan managot din siya sa kanyang pagsisimula. And meron po rin bang feedback yung PNP about ano po yung sitwasyon? Basta ang latest na alam kong ginagawa ng PNP noon ay kumikilos din sila agad doon sa pinoward namin mga messages ni Michael noon lamang, June 22 at 23. Pero habang sila ay kumikilos na noon tungkol sa kanyang cry for help, yung kanyang hiling na ma-rescue siya, biglang lumabas na ang video.
Ann po from Brigada. Ma'am, after lumabas yung issue about kay Alias Rene, si Atty. Roque said that ang dami niya raw pong invento. And he even encourages the public po na magsampa ng ethics complaint against you para mapatalsik sa Senado. Any comment po regarding this? Bukas sa kahit sinong mamamayan na mag-file ng ethics complaint. Pero parang si Harry Roque ang maraming sinasabi. Umuwi muna siya. Pumarap muna siya dito sa Senado. Aharapin ko siya kahit saan. Pero ngayon, bitawan na niya yung buhay pugante niya. Sen, after nung call ni Sen Roque, may ilang netizen na sabi nila baka daw kayo pinupunterya kasi baka daw natitreten for you kasi baka daw tumakbo kayo for 2028 election. Sa tingin niyo po ba may possibility po ba na may ganong angle kaya pinupunterya po kayo? Anything is possible, pero para sa akin, saka na yung ganyang mga usapin na iyan, tututok muna ako dito sa mahalagang issue ito na may kinalaman sa trabaho ko sa Senado. Kasama na po siyempre yung pagiging Senator Judge sa isa pang importante proseso. Thank you po, Sen. Ma'am, kung may specific cases na kayo in mind against Michael or the people who might be behind this, at yung KOJC ba part of yung mga taong sasampahan ng kaso? Finalize po namin ang mga kasong inahain namin simula sa Miyerkules sa NBI, kung sino ang mga tao at grupo na papangalanan ko na doon. And we will give you the final details before on the day that we will file that report. At kasunod po niyan, dahil ng habang po kanina, naghahanda na rin po kami ng mga criminal complaints. How does it feel? Ako personally, nakita ko yung video because it was shared by one of your colleagues. How does it feel na ganun yung nangyayari na you are not opposing political, naintindihan na natin yung political ito, but it is talking about the political representative. And yet one of your colleagues is also sharing, kunyari may tanong kung totoo yung nilalaman ng video. Pero the mere fact na it is being shared publicly doon sa kanyang personal social media account, hindi ba ito nakasisira dito sa mismo institusyon? Para sa akin, kami mga senador, dapat nag-share kami ng katotohanan. Dapat hindi kami nag-share ng fake news. O tulad ng mga AI-generated video, dapat hindi kami nagpapadala o lalong hindi kami mismo ang nag-share ng anumang fake news. Ma'am, dun po sa mga balak ninyong kasuhan on Wednesday, can you share kung meron po bang malaking personalidad, will there be any politicians or political group, kahit po in general lang? Well, truly, pina-finalize pa namin yung kasong iyahain sa Miyerkules plus yung mga kasunod na criminal complaints. Kung meron mang malalaking tao o malalaking grupo, basta tulad ng mga nag-invento nitong video na ito, halimbawa, meron kami ng lahat ng mga resibo para pagbasihan ang anumang mga kasong iyahain. Good morning, ma'am. With the recent incident, ma'am, nakikita niyo ba na hihina yung isinagawa niyong investigation because sa pag-record niya, magpapahina because baka sabihin na hindi, mahina naman pala kumuha ng mga testigo at nagbabayad pa ng testigo. Pinabubulaanan namin at kayang pabulaanan hanggang sa huling araw ng 19th at 20th Congresses yung mga akusasyon na bayan na nakikita sa mga resibo. Definitely, the contrary ang epekto nitong mga ginagawa ng fake news. Sa pakiramdam ko, lalo nang lumalakas yung findings at recommendations ng aming investigasyon laban kay Apollo Kibuloy at sa KOJC. At muli, hindi lamang si Michael ang testigo. Maalala po natin, 14 sila. Hindi siya ang star witness. At yung iba sa 13 pang witness na yon ay nag-reach out na sa opisina ko para sabihin handa nilang patunayan. Sabihin muli na sila'y nagtestigo ng malaya at hindi sila binayaran. At sisiguraduhin ko rin na yung
committee report, draft committee report namin dito sa investigasyon laban kay Tuloy at sa KOJC. Muli, salamat kay Sir Rafi, siya unang pumirma niyan. Gagawin po namin ang lahat ng kapaparaan, maging bahagi pa rin ito ng record ng 20th Congress. Dahil wala namang fake video at anong paman magagawa sila na pwedeng takpan yung katotohanan na kapaloob dyan sa committee report na amin. Yun yung aming gustong i-establish. Sinabi for one ni Attorney Torreon na hindi daw sila. So, sino hanggang ngayon? Wala pang nag-claim ng authorship nitong magaling na video nila ng panay fake news naman. Bakit ayaw nilang aminin o angkinin? Dahil itulad nga namin na kumpleto ang mga resibo kay Michael at sa lahat ng aming mga witness, lahat ng resibo para sa investigasyon ay kumpleto kami. Hindi tulad nila na wala silang mapatunayan dahil panay kasinungalingan ang video nila. Are you of the belief that he's acting not on his own? Someone is behind him. There is definitely someone behind him. Kung acting on his own siya o hindi siya acting on his own, hindi pa natin masisigurado 100% dahil contradictory yung mga messages niya sa opisina ko hanggang sa 1 week ago, June 23, at yung mga sinasabi niya ngayon sa video. At yung sinabi din niya under oath sa hearing yung laban kay Kibuloy at sa KOJC. Sorry, sa lalaki. Yung kung paghihingi ng tulong sa inyo, hindi na po ba na-release ka siya from being kidnapped? That was right before na biglang lumabas itong video na ito. Nag-message siya prior to June 2025 na takot dahil may nakakaras sa kanya. Nag-message siya prior 2025 na nililigawan siya, inaalukan siya ng bayad, ng malakas na abogado. Pero biglang June 2022 and 2023 this year, may dagdag na takot na dahil siya daw ay kikidnapin. I-rescue daw siya. Actually, no. Nandun na siya kasi sinabi niya doon siya dinakip sa Glory Mountain. So yung huling mga messages niya, nakidnap na siya. He was already being held against his will. Kaya humihingi na siya ng rescue. Habang kumikilos na ang PNP, batay sa pinoward namin messages ni Michael sa kanila. Habang kumikilos na ang PNP Davao para malamang i-rescue nga siya gaya ng kanyang hiningi, lumabas na ito. Fake video. Ma'am, dun po sa 30 witnesses na nag-reach out to prove na kaya nila patunayan yung sinabi ni Alex nila. Meron din po ba from KOJC na nag-convince sa kanila na bumaliktad yung kanilang testimony and ano po yung ginagawa ng office para sila bumaliktad? Well, ang pinaka-importanting trabaho ng witness protection pagkatapos magtestigo dito sa Senado, whether yung mga testigo laban kina Apollo Kibuloy at ang KOJC o kahit yung mga testigo noon laban sa family, ang pinaka-importante proteksyon dyan ay mula sa ngayon mula sa PNP. May iba pang mga importanteng kaso, halimbawa sa PJ case, recently sinabi ng high government official na protektahan sila ng gobyerno. Very good development yun para sa mga witnesses. Hindi ko pa, wala pa kaming feedback ngayon kung yung iba sa 13 pang witnesses laban kay Kibuloy at sa KOJC ay hinaharas din or tinatakot din sa ngayon. Pero yan ay lumalabas ng common experiences ng mga witnesses pagkatapos tumistigo dito sa Senado. Kaya importante gawin ng gobyerno, lalo na ng executive, pagkatapos ng isang legislative investigation, ang proteksyon sa kanila. And important clarification nag-reach out yung ilan sa mga 13 pang witnesses namin, hindi para patunayan yung sinasabi ni Michael dito sa fake video na to, para sabihin muli na kami, nagtestigo kami ng malaya at hindi kami binayaran.
pabubulaanan yan yung sinasabi ni Michael Duterte.